pag-amin ng may-ari ng takoyaki business na gimmick lang ang nag-viral na pagpapatato ng lalaki sa noo para daw yun sa April Fool's Day, ang siya ring dahilan kung bakit pwede siyang panagutin ng Department of Trade and Industry dahil lumalabas sa promotion nito na walang kaukulang permiso. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Usap-usapan pa rin ngayon ang April Fool's prank ng isang takoyaki business na nanghamon noong April 1 na ipatato ang kanilang logo sa noo para makatanggap daw ng 100,000 piso. Nang may kumasa, pinahiya nito nagpatato dahil naniwala raw sa prank. Pero kinalaunan ay nabistong kasabot din nila ang nagpatato. Sabi na may-ari, bahagi daw ito ng matagal ng planado at scripted na prank para i-promote ang kanilang negosyo. Sabi ng DTI, kung inaamin niya na marketing gimmick yan, lumalabas na para siya talagang promotional in that sense. At kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Paalala ng DTI, saklaw ng kanilang mandato magbigay ng permit sa mga negosyo para sa mga promo. May mga pamantayan kasi ito at kung sakaling nag-apply nga ng permit ang Taragis para magsagawa ng April Fool's prank bilang isang sales promo, maaring hindi rin ito pumasa. Tinitingnan natin yung mechanics, sino ang sakop, paano ba manalo dito sa sales promotion na to, at kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito, wala bang illegal dito or immoral dito. Nilinaw naman ng DTI na wala sa kapangyarihan nila na bawiin ang business permit ng isang negosyo. Pero kung ireklamo sa kanila, maaari nila itong idunog sa lokal na pamahalaan na nagbibigay ng permit. Nakausap namin sa telepono may-ari ng Taragis sa si Carl Kion para hingan siya ng reaksyon sa mga pahayag ng DTI. No comment na lang daw muna siya sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.